Actually, nung March 19, nag-report yung kapatid niya dito sa police station na nawawala nga itong victim, yung nakita nung March 22 doon sa Balili River. And accordingly, based doon sa kinandak natin na investigation, itong si victim natin is nakipag-inuman siya sa Baguio nung gabi ng March 18 hanggang March 19. And may kasama siyang tatlo na kasamahan niya na security guard din. And nang inuman sila sa T. Alonso, and after that, lumabas sila, pumunta sila sa may bar sa Magsaysay. And yun nga, tinuloy nila yung inuman nila doon hanggang sa, accordingly, doon sa isang witness natin is nalasing itong victim natin. And lumipat sila sa isang inuman din hanggang sa nasobrahan yung inom ng victim at naging unruly siya doon. Kaya pinalabas siya ng management actually. Pero sinamahan siya nung isang witness natin na kasamahan din niyang security guard. And paglabas nitong victim natin, tumakbo pababa ng slaughter sa may Magsaysay. And nagtangkang tumalon doon sa may ano kasi doon may area doon na yung may railings na medyo mataas, may konting mataas na area doon, nagtangka siyang tumalon doon. Buti na lang na ano siya nung kasamahan niya at yung civilian din na nag-rescue sa kanya, na humila sa kanya hanggang nag-decide itong witness natin na isakay siya sa sasakyan niya at ihatid na lang sa bahay nila dito sa Cruz La Trinidad. Ang problema nung pagdating nila sa Cruz, ayaw sabihin nitong victim kung nasaan yung bahay niya talaga. So, walang magawa itong naghatid, yung kasamahan niya na guard, kundi ibalik siya sa China Bank. Kasi yun ang pinagtatrabahuan ng victim eh. So, binalik niya doon. And doon sila nag-stay. Maghanap sana siya ng area doon or baka pwedeng patulugin doon sa mga sasakyan ng agency. And from that time, in addition pala, nung on the way sila sa La Trinidad, nag-attempt din pala na tumalon sa sasakyan yung itong victim natin ng 2 times. Pero naagapan siya ng driver. And yun nga, nung nakabalik na sila sa China Bank, nung nakatambay sila doon, naghihintay na huminahon nga itong victim natin, dumaan yung ating mga kapulisan. And nalagpasan sila. At bumaba nga itong driver ng sasakyan na naghatid, and kinausap yung mga pulis na kakausapin sana yung magpapatulong kung para maihatid sana yung kasama niya kasi hindi niya rin alam kung saan niya ihatid. Actually, yung witness natin na nag-attempt pa siya na tawagan yung family member ng victim, kaso hindi nga sumagot yung live-in partner niya. And yun, nung pagpunta nung driver, pinuntahan niya yung pulis para magpatulong sana, biglang tumakbo itong victim natin from sa sasakyan. Iniwan niya yung cellphone niya. Tumakbo siya going to sa harap ni papuntang Chongsan. Kasi yung, kung alam natin yung China Bank, di ba? Pag galing ka dito, right side. So kung babalik ka, dadaanan mo yung Chongsan. And from pagtakbo niya ng Chongsan, nag-cross siya sa kalsada going to Pines Park Bridge. May witness naman tayo kasi na-witness naman ng security guard din ng China Bank yung nangyari. And pag-cross niya, dire-diretso siyang tumakbo. Then, based doon sa CCTV na nakuha natin, nung may makasalubong siya na sasakyan, nagtago pa. Nagtago. Then, paglagpas ng sasakyan, tumuloy na naman siyang tumakbo. Tinakbo niya yung Pines Park Bridge. So, paglagpas niya ng Pines Park Bridge, kung maliwa ngayon siya ng takbo dito sa may Pines Park Lubas Road. Maliwa siya, dire-diretso hanggang sa makarating dun sa may dead end. May dead end kasi na area dun sa may Pines Park Lubas. Yung malapit na doon sa papasok ng diversion ng Tebteb Balili. So pagdating niya doon, may area kasi doon na dead end na kalsada na pupunta na ng Balili River. So, may CCTV doon yung dalawang bahay doon. Makikita mo siya na tumakbo pakaliwa hanggang doon sa dulo ng mga bahay kasi may may hagdan pababa ng Balili River. So, tinalunan niya yun na yung last na nakita siya sa CCTV. So, pagtalon niya doon, yung area kasi na yun is grassy portion na, madilim na yung area na yun. And
sa dulo nun is yun na yung flood control ng Balili River. So, ang nakita natin dun, sinira niya yung hinila niya yung, ang pagbukas kasi, actually may gate yun nilagyan ng gate ng may-ari dahil para hindi makapasok din yung mga para hindi maging open area yung sa kanya kasi private road na yon. So hinila niya yung pagganito, imbis na yung bukas na is pagganyan, hinila niya ng pagganito, so nabuksan. So doon siguro siya dumaan, then dire-diretso na siya sa Baliri River. So wala na kasing CCTV doon at madilim. So ang tsuri natin doon, it's either nahulog siya doon sa taas na ng flood control, baka tumakbo siya doon, din nahulog, and doon na siya nahulog doon sa tubig. Kasi kung magpapakamatay yon, doon pa lang sa Pines Park Bridge, tumalon na sana yon. Kasi sa result kasi ng autopsy, ang cause of death niya is asphyxia secondary to drowning. Yun yung report na galing sa crime lab. So, yun nga, ang theory namin doon is sa pagtakbo niya, dumire-diretso siya ng nahulog siya doon sa flood control. Mga 5 to 6 meters kasi yung yung taas din noon, tapos tubig na yun, medyo malalim yung area na yun. And from doon sa suspected area na kung saan siya nahulog, that is 20 to 30 meters yung doon na na-recover yung katawan niya. Actually, nung naabutan siya, nung March 21, doon sa yung may-ari nung dinaanan niya na gate, may nakita siyang nakalutang daw na parang pantalon na black. Yun na pala yung nakaganon yung katawan, ito yung pet niya, nakalutang pero nakalubog pa yung niya. Ang akala niya daw kasi is basura. So hindi niya yun pinansin. So kinabukasan, yun na yung nakita na yung totally na lumabas yung katawan niya, at yun na yung nakita nung dalawang bata nga na dumaan doon, at yun yung nakakita at nag-report dito sa atin. Based iti investigation tayo, awan nga iti makita tayo nga sinyalis iti foul play since awan iti fracture na, awan iti wounds na dahito iti tao, and Jegorod based iti autopsy report talagang nalmas isuna. Sobra siguro nga nabartek, and iti natin nag-ijay, it's either siguro na itugtog or han na talaga amo ti aglangoy ket ijayan nga han iso na nga naka-recover ket hanggang makita tayo ni 22 iso na nga palutang-lutang ije Balili. Nung na-report yun at naiahon na yung bangkay at nakita na may tattoo, that's the time natin nawagan natin yung family kasi nag-report naman yung family niya dito. Immediately natawagan natin yung family at pumunta rin sila doon at na-confirm nila na yun yung hinahanap nila na kamag-anak nila. And kahapon, initially nagkaroon na kami ng pag-uusap sa family at in-explain naman na namin sa kanila yung result. Although yung kahapon kasi is initial result pa lang ng autopsy, this morning lang namin na-receive talaga yung official report, and sila rin is nasabihan na rin naman pala ng nag-autopsy na yun yung cause of death niya. So initially may idea na yung family kung ano yung nangyari. Sir, gaano po kahaba yung tinakbo niya, sir? Yung mga kilometers, sir? Siguro abot-abot siya ng 1 kilometro from China Bank going to Pines Park Lubas Road. Kasi yung magkabilaan kasi yun yung Pines Park Lubas Road lang din yung pakanan, na yun yung aakyat ng Lubas, pero yung kasilpo na nga di ay Pines Park Lubas Road met lang di ay isu rumbar nga ide mapan diversion road dito gilid iti Balili nga rumbar dito ay terantay iti BSU. Actually hinanap siya nung after na nakitang tumakbo, hinanap siya nung kasama niya, kaso ang problema hindi na niya makita kasi dire-diretso kasi makitam gamin ijay CCTV footages na minsan lang iso na nga nagsardong nga ijay NT rangtay di da masabat ng lugan, din dire-diretso na siya. Meron naman tayong nakasecure naman tayo ng CCTV footages kaya napag-connect natin. Ang pasalamat talaga tayo at may CCTV yung malapit sa may Balili River, at yun yung last na nakita natin na tumalon, and yun na yung binuksan niya yung gate at pumunta na siya doon sa Balili River.
considering, sir, na children met sir dyan nakakita dyan yung victim, sir. Kumusta mat so far daw yung children, sir? Yes, ma'am. As of now, hindi kami na-report tayo, hindi na natin na-engage actually yung mga bata. And we will be coordinating with the barangay and MS para kandakan natin sila ng i-endorse natin or i-report natin for debriefing kasi kailangan din nila yon. Baka mamaya is nagka-trauma yung mga bata and yun pala yung isang action na gagawin natin, ano, makikoordinate tayo sa barangay para ma-refer natin sila sa MSWD for appropriate intervention. Sir, reading comments sa social media, they're speculating Balili Rivers, no, considering Salvage area. So, any message to the public regarding these speculations? Yes po. Encouraging yung public natin na pag may mga ma-observe tayo, no, na may makita tayo dyan na mga kahina-hinalang bagay, kahina-hinalang tao, or kahina-hinalang mga pangyayari, i-report natin sa La Trinidad Municipal Police Station para ma-addressan natin kaagad at hindi magkaroon ng, or ma-addressan natin and ma-actionan and masagot natin yung mga speculations na yun nga yung agam-agam ng ating mga kababayan, lalong-lalo na kung hindi pa lumalabas yung official result ng kinandak na investigation po.